babayaran ko para mabakunahan. Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vacunation! John! Oh, Lori, bakit? Aalis na ako. Ngayon pa lang ako makakauwi ng bahay. Biskunaan ako. Sasabay na sana ako sa'yo palabas. Gusto ko na lang matulog. Grabe ngayon, no? Punong-puno lahat ng ward. Sobrang daming pasyente. Pakiramdam ko, bibigay ng katawan ko sa pagod at puyat. Idagdag mo pa tong bigat ng PPE. Ay. O siya, sige, dito na lang ako. Ingat ka, ha? Hoy, Joy! Ano ba naman itong nababalitaan namin na sobrang dami daw sa ospital na pinagtatrabahuhan mo gawa niyang COVID-19? Aba, trangkaso lang naman yan. Pinapalala niyo lang ang tawag. Naku, gobyerno nga naman. Oo nga naman, Joy. Pinipirahan niyo lang ang mga tao. Tingnan mo itong si Berting na asawa ko. Dahil din sa COVID, nagsara ang restaurant na pinagtatrabahuhan. Paano na kami ngayon na ba? Aling Marites, mawalang galang na po pero mali po ang mga paratang ninyo. Seryosong usapin po ang COVID-19 na ito at hindi gawa-gawa lamang. Ugaliin po nating suriin ang ating mga nababalitaan. Umiwas po tayo sa fake news. Sa inyo naman po, Aling Lita, ikinalulungkot ko po ang nangyari pero mayroon naman po mga programa ang gobyerno. Isa na po ang doli sa mga ito. Nagbibigay po sila ng ayuda sa mga empleyadong nawalan ng trabaho katulad ni Mang Berting. Totoo ba naman yan, Joy? Sige na nga, makikibalita ako kay Kapitan tungkol dyan sinasabi mo. Oh, Arika, apo. Bakit hindi ka pa kumakain? Naghugas ka na ba ng mga kamay mo? Ayan ang mahigpit na bili ng Nanay Joy mo. Nakapaghugas na ako ng kamay, Lola. Lola, pwede ko po bang intayin si Nanay? Namimiss ko na kasi si Nanay. Simula nang magka-COVID, hindi ko na siya nakakasama sa pag-aral at paglalaro. Hayaan mo. Sasamahan kita magbasa mamaya para matuwa ang Nanay Joy mo. Kailangan kasi sa trabaho bilang nurse ang nanay apo. Kailangan siya ng doktor para magpagaling at maalagaan ang mga pasyente. Naiintindihan mo naman yun, di ba? Opo, Lola. Pasensya na po. Naiintindihan ko po. Oh, hala. Tapusin mo na yung almusal mo para makapag-aral ka na. Nay? Lola, Lolo, andyan na si Nanay. Ay, sus ko. Dahan-dahan naman na po. Baka madapa ka. Nanay Joy! Anika? Anak, miss na miss ka na ni Nanay. Ako din po, Nay. Namimiss ko na po kayo. Pwede po ba akong lumapit? Sorry anak, hindi mo na pwede. Hindi natin alam, baka mamaya may virus na pala akong dala. Mahirap kalaban ng COVID-19 anak. Kailangan ko muna magpalit ng damit at maglinis ng katawan para mayakap na kita anak. Diba, yun naman ang palaging ginagawa ni Nanay pag uuwi dito? Okay po, Nay. Sinusunod ko din po ang mga bilin niyo, Nay. Palagi po akong naguhugas ng kamay o nagsasanitize. Palagi din po akong nagsusuot ng mask. Saka nagdadasal kay Papa Jesus. Ayan, very good naman ang anak ko. Flying kiss nga sa Nanay para makapaglinis na ako ng katawan. Okay po, Nay. I love you. I love you din anak. Pasok ka muna sa kwarto. Joy, anak. Kamusta ka na? Palagi ka mag-iingat dun, ha? Baka naman hindi mo na naaasikaso at naaalagaan ang sarili mo. Ayos lang po ko, Nay.
Salamat po sa pag-aalaga ninyo ni tatay kay Anika. Walang problema iyon. Napakalambing na bata ni Anika. Kaya wilig-wili ang tatay lito mo. Salamat po, Tay. Mag-iingat po kayo. Lalo na at senior na kayong pareho. Hanggat maaari huwag nang lumabas ng bahay. Lagi niyo pong sundin ang mga public health standard na sinasabi ko sa inyo. Kayo po ba'y nabakunahan na? Nabagit ko po sa inyo nung nakaraang linggo. Oo, anak. Nabakunahan na kami ng nanay mo. Kamusta naman po ang pakiramdam niyo? Aba, ay ayos lang naman, anak. Kami ay natutuwa ng tatay mo. Kasi may protection na kami laban sa COVID-19. Itong mga tiya at tiyo mo ay hinihikayat ko na din na magpabakuna. Talaga po, Nay? Mabuti po yan. Sabay-sabay nating proteksyonan ng mga sarili natin laban sa COVID-19. Oh, Joy, andiyan ka na pala. Sabay na tayo. Sige, Lori. Alam mo, Joy, parang hindi na nababagay sa'yo yung pangalan mo. Itong mga huling araw, parang lagi ka nalang malungkot ah. Nakakalungkot naman kasi ang nangyayari ngayon, Lori. Marami sa mga taong namamatay dahil sa virus. Marami ding mga taong hindi naniniwala sa COVID-19 at patuloy na nagkakalat ng fake news. Sa bagay, may punto ka nga naman. Kaya nga dapat nating ipaliwanag sa mga taong health protocols para naman maiwasan ang paglaganap ng virus na ito. Joy, kaya natin to. Magtiwala ka lang. Good morning, Ma'am Belinda. Kamusta na pong pakiramdam ninyo? Nurse Joy, natutuwa akong makita ka. Kinakapos pa din ako ng paghinga at medyo masama pa din ang pakiramdam ko, pero nababawasan naman ito pag nakakakwentuhan kita kahit saglit lang. Natutuwa din akong nakikita kayong nakangiti na, Ma'am. Hayaan nyo, basta magpalakas lang kayo, makakalabas na din kayo dito. Sana nga, Nurse Joy. Gustong gusto ko na makauwi at makasama ang asawa ko. Kami na lang kasi ang magkasama sa bahay. Ang mga anak kasi namin ay parang nakalimot na ata na meron pa silang mga magulang. Naku, Ma'am, wag na kayo mag-isip ng ganyan. Gagaling po kayo at makakasama nyo na din ang asawa nyo. At malay nyo, sa araw na paglabas nyo dito, nasa labas na ang mga anak ninyo at sasalubungin kayo. Sana nga, Iha. Aking ikatutuwa yan. Sana nga. Nay, si Anika po ito. Kamusta po kayo? Sabi ni Lola, pwede na akong tumawag. Ayos naman ako, anak. Kakatapos ko lang sa trabaho. Kayo dyan, kamusta? Ayos naman po, Nanay Superhero. Anong Nanay Superhero? Nakita ko po kasi sa TV na superhero na daw po kayo mga nurse at doktor na tumutulong sa pakikipaglaban sa virus. Saka, hindi po kayo natatakot sa virus. Ang galing niyo, Nay! Ikaw talagang bata ka. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, anak. Hindi naman kailangang matakot. Kasama natin ng Diyos sa pakikipaglaban sa pandemyang ito. Basta sundin lang natin palagi ang tamang protocols. Kahit sino, pwedeng labanan ang virus at pwedeng maging superhero. Ganun po ba? Pero para po sa akin, ikaw pa din ang nanay superhero ko. O sige na nga, isa na din akong superhero. Makulit ka eh. Nurse Joy? Yes po. Sino po sila? Ako si Jean. Anak ako ni Benilda Rosales. Ganun po ba? Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo, ma'am? Gusto lang namin magpasalamat magkakapatid sa pag-aalaga mo sa nanay namin. Napakalaki ng pagkukulang naming magkakapatid sa kanila ni Papa. Salamat dahil ikaw ang nakasama niya at nakapagpagaan ng loob noong mga panahong malungkot siya. Totoo ngang di biro ang COVID-19. Walang anuman po, Miss Jean. Ginagawa ko lang ang trabaho ko at masaya akong nakatulong ako kay Ma'am Belinda.
O sige, aalis na ako, Nurse Joy. Ngayon kasi ang labas ni Mama. Magaling na siya sa COVID-19. Maraming salamat ulit sa iyo. Isasama namin sa aming mga panalangin ng kaligtasan mo, Nurse Joy. Palagi kang mag-iingat, ha? Magandang umaga, Joy. Uuwi ka ba sa inyo? Kamusta na sa ospital na pinagtatrabahuhan mo? Magandang umaga din po, Aling Marites. Maayos naman po sa ospital. Dumarami na rin ang gumagaling sa virus. Natutuwa din ako at maging kayo'y sumusunod sa ating minimum health standards. Naku, oo naman, Joy. Totoo pala ang COVID-19. Dapat kasi di na ako nakikinig dito kay Lolita sa mga chismis na nasasagap niya. Ito nga at palagi na ako naka-face mask at di na ako nakikihalubilo sa maraming tao. Tama yan, Aling Marites. Sa pamamagitan yan, makakatulong kang mapahinto ang pagkalat ng virus. Oo, Joy, makakaasa ka. Sasabihan ko na din ang ating mga kapitbahay. Sige po, Aling Marites. Salamat at mag-ingat kayo palagi. Ngayong panahon ng pandemya, natuto tayong kumonekta sa iba. Natuto tayong magtrabaho ng hindi kagaya ng dati at magmahal ng walang katumbas. Hindi man natin ito inaasahan, basta tayo ay magtulungan, lahat ay makakayanan. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Tagay pa! May isang kaon pa tayong alak dyan mga pare. Masyado pang maaga. Paring Kaloy, dalawa lang yan. Tatamaan ka ng alak na yan o tatamaan ka ng anak mo? Tama si paring Undoy. Tumawag na rin si Mrs. Umuwi na raw ako at magpakulo ng luya. Masakit raw ang lalamunan niya at masama raw ang pakiramdam niya eh. Pambihira naman paring Berto oh. Nagpapalambing lang yan si Mrs. Naku pare, bihira dumain ang sakit ng katawan si Mrs. Lasat ko na to at uuwi na ako. Bukas na lang natin pag-usapan yung plano mong poultry pare ha. Buhay nga naman oh. Kapag limitado ang pasada, walang problema kahit mag-inom tayo gabi-gabi. Dahil hindi naman natin kailangan gumising na maaga eh. 5 araw straight na tayong ganito mga pare ah. Mas natatakot na ako sa atay ko kaysa sa COVID. Paring Undoy, mabuti ka nga at may naipapasada ka kahit paano. Magtalang ako. Mula nang malugi ang huling negosyo dahil sa COVID. Nako! Umuwi na tayo at baka kung saan pa mapunta ang usapang ito. Sige na. Sabihin mo kay Tonyo bukas, hindi na siya pwedeng mawala. Parang tinataguan tayo eh. Ilang establishmento nagtigil operasyon. Mga manggagawa di inaasahan ng bakasyon. Mga jeep ay nagtigil pasada. Walang transportasyon. Bubuhay sa ayuda at saka konting donasyon. Ako si Kaloy. Ito ang aking kwentong pandemya. Kaloy, gumising ka na dyan. Samahan mo muna ako sa center. Ang agang tumawag ng anak mo. Magpalista na raw ako sa bakuna kontra COVID-19. Ngayon daw ang pagpapalista sa mga senior citizen. Nay, ang tanda at ang hina nyo na. Wala tayong kasiguraduhan kung anong magiging epekto ng bakuna na yan. Kaloy, magtiwala ka naman sa anak mong nurse. Nagpabakuna na mismo ang anak mo sa ospital nung nakaraang linggo. Libre naman yun at para sa lahat. Ay nako, saka na kayo, Nay. Kita nyo, konting paglalaba, inuubo na kayo. Yan pa kayang epekto ng bakuna. Unahin nyo na muna yung ibang matatanda na makita nyo ang epekto ng bakuna na yan. Teka,
Saan nyo ba dadalhin yung mga gulay na inuugasan nyo? May nagtayo ng community pantry dyan sa kanto. Dalhin mo nga itong mga ito. At bili na bili ng anak mo na wag akong lalabas. Nagtatanim ba kayo ng gulay para kainin natin o para ipamigay? Halos lahat ng bumati sa inyo kahapon, nabutan nyo ng upo at sitaw. Sina Undoy at Berto, pinabaunan nyo pa kagabi. Kaloy, ano ka ba anak? Panata ko na ang tumulong dahil sa naranasan nating hirap. Pasasalamat ko yan sa Panginoon na hindi nawalan ng trabaho ang anak mo. Ligtas tayo at nakakakain tayo araw-araw. Sige na. Dadaling ko na ito doon. At huwag nyo na akong pilitin na samahan kayo sa center. Dahil hindi kayo magpapabakuna. Minom ho kayo ng gamot sa ubo. Meron dyan sa kusina. Krisis sa kahirapan, krisis sa kalusugan. Tuloy na kinakaharap ang sambayanan. Ano, sino, saan, paano at hanggang kailan? Tanong na gumugulo sa bawat mamamayan. Kaloy, ito ang telepono. Kausapin mo anak mo. Tay, bakit naman ho hindi nyo sinamahan ng inay sa center? Noong nakarang linggo ko pa ho sinabi sa inyo na ipalista nyo siya sakaling babakunahan kontra COVID-19 ng lahat ng mga senior citizen. Alam nyo naman ho Ay, na... naku Melissa, kung tumawag ka lang para pagalitan ako dyan sa bakuna na yan, paulit-ulit kong sasabihin sa'yo na mahina na ang katawan ng lola mo. At hindi niya kakayanin ang epekto ng bakuna Tay, na yan. ako ho mismo ay nakakuha na ng unang turok ng bakuna ko dito sa ospital. Pagkatapos ng 28 araw, makukuha ko ng ikalawang turok at makakamit ko na ang proteksyon kontra COVID-19. Teka, inuubo ho bang inay? Kailan pa yan? At bakit inuubo ang inay gayong hindi naman siya lumalabas? Huwag niyo sabihin gabi-gabi na naman ang inuman dyan sa bahay. Tay naman! Kaming alalahanin dito anak. Ikaw ang mag-ingat dyan sa trabaho mo sa ospital. Diyan lang naman sa inyo uso ang COVID eh. Tay, hindi ho biro ang COVID. Makinig naman ho kayo sa akin. Anak, salamat nga pala sa binigay mong pangpuhunan. Nag-usap kami ni Berto kagabi. Sa kanya ako bibili na 50 sisiw. Kagabi? Bali, nag-inuman na naman nga ho kayo. Tay, doble ingat naman ho tayo. Kaya nga ho ko bumukad ng bahay para hindi ko kayo mahawaan ng inay kung sakaling may masagap akong virus dito sa ospital. Huwag ka nga masyadong praning anak. Maayos kami dito ng lola mo. Basta makinig ho kayo sa akin, Tay. May duty pa ho ako. Ipalista nyo na hong inay sa center para mabakunahan kontra COVID-19. At agapan nyo na rin ho ng gamot ang ubo ng inay. Mamaya na lang ulit ako tatawag. Ay, naku nay. Manang-mana sa iyo ang apo nyo. Kaloy, nagpapaalala lang naman ang anak mo. Paulit-ulit na lang ho tayo, nay. Ilang araw ko na nakakainuman niya mga yan. Ito na nga lang ang libangan namin. Kaloy, wala rin namang sigurong masama kung makikinig tayo. Nanonood ako ng mga balita at marami na rin talagang senior citizen ang nagpabakuna. Ligtas iyon at epektibo, Kaloy. Sayang naman ang proteksyon na makukuha kung sakali. Bahala ka, walang maglalaba para sa iyo pag namatay ako. Marami ang takot sa kalabang hindi nakikita. Kailan ba matatapos itong pandemya? Kaloy, anak. Pagkulo mo nga ako, anak, ng oregano para mawala itong ubo ko. Ngayon lang ako maglalambing at sa'yo, anak. Masama talaga ang pakiramdam ko. Saglit lang, nay. Itinatawagan lang ho ako. Ay, nasa na ba yung dalawang yun? Mukhang hindi ako sisiputin ngayong gabi ah. Hoy, pare! Mabuti naman dumating ka. Nasaan si Berto? Paring Kaloy, masamang balita. Nagpositibo daw sa COVID-19 si paring Berto at ang misis niya. Sa ospital silang dalawa ngayon. Tiyak na quarantine tayo ng 14 na araw, pare. Lalo tayong walang buhay nito. Hindi ako makakapasada. Hindi rin makakatanggap ng labada si misis. Pare, mukhang matindi ang ubo ni Aling Virgie ah. Palagi ko'y kailangan malaman ito ng BHW. Lalo na't nagpositibo si paring Berto. Hindi ka ba nag-aalala? Pare, kung natuyuan lang ng pawis ang inay, normal sa kanya yan kapag naglalaba.
uminom na rin siya ng gamot at nagpakulo ng oregano. Pare, mukhang hindi na normal yan. Pare, kung ako sa'yo, babalitaan ko ang anak mo tungkol kina paring Berto. Hindi biro ang COVID, pare. Kahit ako, natatakot ako para sa pamilya ko. Ang mga nakasanayang kwentuhan at tawanan, nagmistulang ugong dahil sa kawalan. Ang dating nakakarindi dahil sa kaingayan, ngayon tila nakakabingi ang ating katahimikan. Nay! Lumaban kayo, Nay! Lumaban ka! Nay! Nay, lumaban ka! Nay, lumaban ka! Nay, lumaban ka! Nay! Nay! Lumaban ka! Ang araw ay lulubog sa dapit hapon. Ang bagong bukas ay magbibigay. Sa pagkalunod ay unti-unting aahon. Sa pagkadapa ay muling papaw. Anak, kamusta ka na? Araw-araw kong pinagdarasal na nasa mabuti kang kalagayan. Ako lang ang dapat sisihin sa nangyari sa lola mo. Ako lang. Sana mapatawad niyo ako. Paulit-ulit kong sinabi sa inyo na hindi biro ang COVID. Patanda at mahina ng inay kaya hindi ako magtataka kung hindi niya kinaya ang virus. Hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa inyo na mag-ingat pero hindi kayo nakinig. Kinakailangan pa bang mawala ng inay para seryosohin niyo ang pandemyang ito? Patawad, inay. Patawad, inay, kung sa iyo ay pinagkait ang proteksyong nararapat mong makamit. Bukas ang damdamin kahit pumikit. Plus ng hangin hindi mapawi ang pait. Patawad, inay. Simula ng pagkalat ng sakit na COVID-19 sa iba't ibang parte ng mundo, ay nagsimula ring maghanap ang mga eksperto ng bakuna laban dito. Sa ngayon, nagtulungan ng pamahalaan at mga kumpanya mula sa iba't ibang bansa at ginawang prioridad ang paggawa ng bakuna. Matapos masiguro ng Philippine Food and Drug Administration o FDA na ligtas ang bakuna, mabibigyan nito ng emergency use authorization para magamit ng gobyerno. Ang bakuna ay gawa sa hindi na aktibo o inactivated, pinahina o weakened, o mga pinatay na kopya ng buo o piling parte ng pathogen. Mahalagang maunawaan na ang mga katangian nito ay iba sa orihinal na virus at hindi ito nagdudulot ng sakit. Ang pathogen na sanhi ng sakit ay maaaring isang bacteria, virus, o iba pang microorganismo. Kapag naibigay ang vaccine sa katawan, ay naguhudyat ito ng isang natural immune response kung saan gumagawa ng antibodies ang katawan sa paraan ng pagkuha ng mga piling parte ng microorganismo at pagproseso nito para hindi na siya nakakahawa. Ginagaya ng isang bakuna ang mga pathogen na nakadudulot ng sakit upang ma-stimulate ang natural immune response ng katawan. Ginagaya ng bakuna ang proseso ng pagkakaroon ng sakit at pagbuo ng antibodies na hindi kasama ang mga masasamang sintomas at epekto. Ang layunin ng mga antibodies ay protektahan ng katawan natin at labanan ang mga virus o bakterya. Kapag nakagawa na ng antibodies ang katawan natin, kinukode ng ating memory cells ang microorganismo upang madali itong maalala at mamukaan ng katawan. Ngayon na alam na ng mga memory cell ang itsura ng virus, kaya nang gumawa agad-agad ng katawan natin ng antibodies kapag nahawahan tayo ng totoo, buhay at buo na virus.
Importanteng maalala natin na malaking tulong man laban sa COVID-19 ng pagkakaroon ng vaccine, hindi ito gamot o lunas sa sakit na ito. Kahit may bakuna na, kailangan pa rin nating sundin ng mga minimum public health standards para mas mabawasan ang pagkakataong mahawahan tayo ng COVID-19. Isanitize lagi ang kamay. Magsuot ng face mask at face shield. Dumistansya ng 1 metro at panatilihing malusog ang sarili at matibay ang resistensya upang maiwasan ang pagkakasakit. Laging tatandaan, prevention is still better than cure, kaya naman patuloy lamang ang pagsasagawa ng preventive measures. Together, we can beat COVID-19. Together, kaya natin to be the solusyon sa COVID-19.